Uy, tingnan nyo guys. Nandoon sa ilalim ng tubig ang totoong Lamborghini ni Ronaldo na ninakaw nyo. Nilunod nyo si Cristiano Ronaldo. Hindi, magtiwala ka sa akin. Hindi ako yon. O sige. Dapat nating gamitin ang jet magnet para makuha ang bagay sa tubig. Kumusta, mahal kong manonood at subscribers? Ako si SLAV at simulan na natin ang magnet fishing. Sa ngayon, nararamdaman ko na mayroong isang bagay sa ilalim ng tubig. Subukan nating kunin ang bagay na yon bukas habang nagmamagnet fishing tayo. Susubukan din nating alamin kung sino ang nagnakaw ng kotse ni Cristiano Ronaldo dahil malaking tagahanga ako ni Cristiano Ronaldo. At tutulungan ko siya na mailabas ang lambo na ito mula sa tubig. At tingnan mo, mayroong isang bagay. Grabe, may berdeng bagay na lumalabas mula sa tubig. Malamang bahagi yan. Grabe, bahagi ito, sirang parte ng kotse. Grabe, ito ay isang maliwanag na front bumper mula sa Lamborghini ni Cristiano Ronaldo. Kaya sa sandaling tumama ito sa tubig, mukhang nabangga talaga. Sa kasamaang palad, sira na ngayon ang napakamahal na parte ng kotse na ito, kaya kailangan nating subukang ilabas ang buong kotse mula sa tubig ng buo. Pero kailangan din nating alamin kung sino ang naglagay ng kotse ni Ronaldo sa ilalim ng tubig. Tuloy lang tayo sa paghahagis. Nandyan lang ang kotse sa banda roon. Kailangan nating kapain at naipit ang magnet ko. Oh, may nakuha akong malaki kaya mukhang ito na nga ang lambo. Ang mismong lambo ni Cristiano Ronaldo. Hindi. Parang may natanggal ako mula sa Lamborghini na yun, pero may nakadikit pa rin sa magnet ko sa ilalim ng tubig. Kaya subukan nating maging maingat para makuha yon. Talagang parang may nakuha ako sa magnet ko. At itong bagay na to ay lumalabas mula sa tubig. Sandali, ano yon guys? Napakaibang piyesa ng kotse yon. May bag din. Grabe guys, napakamahal at kakaibang ilaw ng kotse ito. May cooler pa dito gawa sa napakamahal na aluminum at espesyal na bihirang Lamborghini Crystal Light. Pero ano yon? May bag, medyo kakaiba yon. Grabe, ngayon naiintindihan na natin na sira-sira talaga ang green na Lamborghini. May nakuha tayong bumper at ilaw na magkahiwalay. Grabe, pero ano ang laman ng bag na yon? Sana may laman yon na makakatulong sa atin para malaman kung sino ang gumawa nito. Kung sino ang naglagay ng lambo sa ilalim ng tubig. Kaya kailangan nating subukang intindihin kung sino ang gumawa nito. Uy, ano yon? Notebook pala yon na may phone number. Subukan nating tawagan para malaman kung sino ang nagnakaw ng kotse ni Cristiano Ronaldo at kung sino ang naglagay nito sa ilalim ng tubig. Uy, tumatawag na. Uy, gumagana nga. Oh. Hello, sino to? Ako to, Alex. Oh, Slav, ikaw pala. Ninakaw ni Alex ang kotse ni Cristiano Ronaldo. Hahanapin ko siya at huhulihin. Aba, galit na galit siya. Wow, ang ganda ng kabute. Ang galing ko talaga sa pamimitas ng kabute, ha? Oh, ito ang kubeta na may gulong at huhulihin kita. Bakit mo ninakaw ang kotse ni Ronaldo? Bakit ka nakasakay sa kubeta na yan? Nahuli na kita.
Hoy Alex, alam kong ninakaw mo ang Lamborghini ni Ronaldo at nilunod mo ito. Oo, ikaw nga dahil tinawagan ko ang telepono at ikaw ang sumagot at nahanap ko ang numerong iyon sa loob ng Lambo. Kaya kasalanan mo ito. Sige. Kasalanan? Oo, siguro. Nahanap ko lang yun sa parke habang naglalakad-lakad ako. Ano yun, Slav? Pakinggan mo ako, naglalakad lang talaga ako sa parke. Hindi ko telepono yun. Kaya nahanap mo ito? Oo, nakita ko lang ito sa lupa. Sa parke, grabe! Alam mo, malaki ang problema ko. May nagnakaw ng Lamborghini ni Cristiano Ronaldo at nilunod ito. Kaya ngayon, gagamitin natin ang magnet para makuha iyon mula sa tubig. Tutulungan mo ba ako? Oo, kailangan nating alamin kung sino ang nagnakaw ng kotse. Oo, ang kriminal. Hahanapin natin siya. Gagamit tayo ng magnet at gagawin ang investigasyon natin. Malalaman natin kung sino ang kriminal na nagpalubog sa kotse ni Cristiano Ronaldo. Pero Slav... May tanong ako. Oo, walang problema. Magtanong ka lang. Bakit ka nakasakay sa Inidoro? Oo, medyo kakaiba nga pero kotse ko yan. Gulong ko yan. Mahal ko yan. Inidoro siya na may gulong. Bakit hindi? Umupo ka na. Tara na. Tara na. Ako? Oo, pareho tayo. Bakit tara na? Kailangan nating ituloy ang magnet fishing. Sige, tara na. Iligtas natin si Cristiano Ronaldo's Lambo. Slav, sobrang konti at malinaw. Tara na Alex. Nandoon lang yon. Ang kotse ni Cristiano Ronaldo ay nandyan sa ilalim ng tubig, kaya gagamit tayo ng magnet para malaman kung sino ang gumawa nun, kung sino ang naglagay doon. Sige. Sino bang may pakialam sa kotse ni Ronaldo? Mas maganda namang kotse ni Messi. Hindi, si Cristiano Ronaldo ang pinakamahusay dahil siya ulit si Messi ang greatest of all time. Hindi, si Ronaldo ang ginto. Mga kaibigan, isulat ninyo sa mga komento kung sino ang mas magaling, si Cristiano Ronaldo o Messi. Isulat ninyo ang inyong mga komento. Napakahalaga niyan. Pero magpapatuloy pa rin kami sa magnet fishing. Kaya dapat ay nandoon lang iyon. Oo, sige, pero si Slav ay nagpapaliwanag tungkol kay Ronaldo's lambar sa tubig na ito. Oo. pansamantala niya ito ang ibinigay, pero ngayon nasa ilalim na ng tubig. Kailangan ko itong ibalik kahit ano paman. At sa totoo lang, ang bigat ng pakiramdam ko. Sabi ko sa'yo, sobrang bigat nito. Tara na, tara na. Ay nako, Slav, ang tanga mo. Hawakan mo ng mas mahigpit, alam mo naman. Hindi ako tanga. Sa tingin ko may na-off tayo na kung ano. Oo, sigurado, tingnan mo. May na-off tayong parte ng Lamborghini. Diyos ko, hindi. Na-off ko na ang bumper, ilaw ng kotse. At may isa pang parte. Diyos ko, kailangan nating kolektahin lahat to. Sige, tulungan mo ako. May natitira pa sa magnet ko. Nakikita ko. Ayan oh, may maliwanag na berdeng lumalabas mula sa tubig. Diba? Diyos ko, tingnan mo, parang hood ng kotse. Diyos ko, mga tol, tingnan nyo. Oo, medyo mabigat siya. Sama-sama mga tol, tingnan nyo. Hood yan ng kotse mula sa Cristiano Ronaldo Lamborghini. May maliwanag siyang berdeng kotse. Alam nyo ba kung bakit? Kasi ang team niya ay Portugal. Pinakamagaling na team ng mga manlalaro. Tingnan nyo, baka pala yan. Hindi yan baka. Sa kotse, puntos! Dati nandoon yan, parang ganyan. Sigurado ka ba? Tingnan mo lang itong side na to. Oo, kasi yung makina ng Lamborghini ay nasa likod. May parang hood ng kotse doon. Ayun oh. Oo nga! Sige, baka nga kay Ronaldo yung Lambo. Oh, pero sino ang nagnakaw? Sino ang nagnakaw nito at sino ang naglagay nito sa tubig? Oh, hindi ako yon, hindi talaga. Hindi ako yon. Hindi talaga. Kaya sino? Kailangan pa nating magpatuloy sa magnet fishing para malaman natin kung paano napunta ang kotse doon sa ilalim ng tubig. Malamang, mga bandang doon o doon. Kaya subukan natin, walang laman. Hindi pumapasok. Hindi, pero oo, nahuli ko na. Ngayon, buo na ang kotse natin. Subukan nating ilagay, oo, gumagalaw ang kotse, ang Lamborghini. Ang kotse ni Cristiano Ronaldo ay gumagalaw kaya pwede na nating kunin ang bagay mula sa kotse. Ay, Joko. Sobrang pagod na ako sa'yo. Muntik mo na akong masagasaan sa gubat at ngayon na naman. Oh, meron pa rin pero mas magaan na.
Kaya parang may pinatay na naman tayo mula sa mga kahoy, ano? Sigurado ka bang magnet fishing ang tamang paraan para iangat ang sasakyan mula sa tubig? Parte lang naman ito ang naaangat mo. Oo, yun talaga ang problema. Kaya sinusubukan lang naming makuha yung parte ng kahoy gamit ang lakas. Pero sa totoo lang, bumper, hood ng kotse, at mukhang isa pang parte ito. Sige, subukan nating ilabas yung bagay mula sa tubig. Okay, gumagalaw pa rin, kaya umalis ka muna. Ako naman. Okay, gumagalaw, at tingnan mo, may lumalabas na berdeng maliwanag mula sa tubig. Siguradong isa na namang parte ng kotse ni Cristiano Ronaldo yan. Grabe, pinto yan. Tingnan nyo guys, grabe ang sira. Tingnan mo, may mga kalawang na parte dito. May nakasulat dito pero hindi ko mabasa. Pero sigurado ako na parang kay Ronaldo. Hindi ko masabi kasi hindi ko mabasa pero baka pirma ni Messi yan, di ba? Kotse yan ni Cristiano Ronaldo. Tingnan natin ang mas malapitan. Baka may mga pahiwatig dito na makakatulong sa atin para imbestigahan kung sino ang nagnakaw ng kotse ni Cristiano Ronaldo at kung sino ang nagpalubog nito. Oo, uy tingnan mo. May nakita akong isang bagay. Ano yon? May isang bagay na itim. Ah, bola yan. Oh, parang lipstick. Inialok mo ba ito sa akin? Hindi mo kailangan yan. Oh, tingnan mo kung anong nakasulat dito. Pulis. Diyos ko, si Polly ang girlfriend ko. Saan mo nahanap ang telepono? Sinabi mo sa akin. Nasa gubat yun. Nandun na yun sa... Sa parke. Sa parke! Mahilig si Polly maglakad sa parke at mag-selfie, kaya siya yon. Ninakaw niya ang Lamborghini at nilunod ito. Pag-ibig, baka tsamba lang. Hindi, sigurado ako na kanya yon, buto niya yon. At siya ang nagnakaw ng kotse ni Ronaldo. At nilunod niya ito kaya kailangan kong magpalit ng damit para mahuli siya. Kaya nagdesisyon akong magsuot ng camouflage at gamitin ang costume na ito para magtago kay Polly. At gamit ang mga ito, mahuhuli ko siya ngayon. Kaya ito ang lugar kung saan madalas maglakad si Polly. Kaya maghihintay ako sa kanya dito mismo. Kaya ngayon, malalaman natin kung bakit niya nilunod ang Lamborghini ni Ronaldo. Umupo ka, Polly. Ako ito. Anong ginagawa mo? Alam kong ninakaw mo ang Lamborghini ni Ronaldo at nilunod mo iyon. Hindi ako yon. Alam kong ikaw yon dahil tingnan mo kung ano ang nahanap ko. Bomba mo yan, Polly. Oo, akin yan. Oo. At alam mo kung saan ko yan nahanap. Saan? Sa ilalim ng tubig, sa loob ng Lamborghini ni Ronaldo. So nasa loob ka ng kotse ni Ronaldo. Oo, nasa loob ako ng Lamborghini ni Ronaldo. So nilubog mo ito sa tubig? Hindi. Hindi ko ginawa. Pero nakita ko ito sa loob sa ilalim ng tubig. At iyo yon. Nagdesisyon lang akong magpicture sa loob ng Lamborghini mo. Hindi ko ito minaneho. Hindi. Sigurado akong kasalanan mo yan. Nilubog mo sa tubig ang kotse ni Ronaldo. At yan ang malinaw na ebidensya niyan. May mga ebidensya ako. Ha? Anong ebidensya? Tingnan mo, nandun ako sa party. Kaya, baka nandun ka nga sa isang party. Ano ngayon? Kung nilunod ko ang kotse ni Ronaldo, ano ang itsura ko? Malamang madumi at basa ka. Pero ako ay... Maganda. Kaya, hindi tama yan. Sa oras na lumubog ang kotse ni Ronaldo sa tubig, si Polly ay nasa party. Kaya, wala siyang kasalanan, pero maraming kakaibang palatandaan. Nakita namin ang bomba at telepono sa parke na paborito mong lakaran, pero hindi ikaw yon. May gumawa nun, kaya kailangan ko ang tulong mo. Tara na, kailangan nating ipagpatuloy ang magnet fishing. Tara na, halika na. Hoy Alex. Si Polly yon. Kaya nahanap mo siya. Oo, nahanap ko siya. Bakit mo kinuha ang kotse ni Ronaldo?
Hindi siya yon. Siya nga. Hindi siya yon. Kaya kailangan pa nating mag-magnet fishing para malaman kung sino ang gumawa nun. At saka, nakakita rin kami ng maraming pyesa na konektado sa kotse ni Cristiano Ronaldo. Kailangan pa nating maghagis ng magnet para makakuha pa ng gamit sa tubig. Tuloy lang tayo. Handa na ba kayo mga kaibigan? Oo. Kasama namin siya sa magnet fishing ngayon. Oo, magmamagnet fishing kami ng magkasama dahil fan din siya ni Cristiano Ronaldo, di ba? Oo, kaya gawin natin ito ng magkasama. Oh, high five. Oh, ang galing. Hindi. Ituloy natin ang magnet fishing. Tuloy lang tayo. Itapon pa natin ulit. Ang Lamborghini ni Cristiano Ronaldo ay dapat nandyan lang sa paligid. Yan ang tinatayang lokasyon. Nasa ilalim ng tubig yan, kaya tingnan natin kung tama ako. Ngayon, wala nang laman. Huwag hawakan. At oo, ngayon hawakan mo na. Tulungan mo kami. Umaandar na mga pare. Tara na. May pinatay na naman tayong parte mula sa Lamborghini ni Cristiano Ronaldo. Grabe, hindi ako makapaniwala. Wow, tumayo ka. Kailangan nating hanapin kung sino ang nagnakaw ng kotse. Halika, tulungan mo kami. Uy, merong isang bagay, pero magaan lang. Kailangan mong mag-ingat ng husto para makuha ang bagay mula sa tubig. At heto na, isang bagay na kulay berde. May lumabas na berde. Oo, isa na namang pyesa ng kotse ni Cristiano Ronaldo. Grabe, alam ko na kung ano yon mga pare. Alam nyo ba? Oo, sigurado. Kasi mahilig ako sa kotse. Kung mahilig ka rin sa kotse, ilagay sa comments kung alin ang paborito mo, Lamborghini o Ferrari. Ang akin ay Lamborghini. Isang tao na mahilig sa traktora. Anong ginagawa niya? Ang weird. Mga kaibigan, spoiler ito. Karaniwan itong ikinakabit sa likod ng kotse. Dito nilalagay ang front bumper. Dito naman nilalagay ang ilaw ng kotse. Meron din tayong hood ng kotse at pinto dyan. Yung spoiler ng kotse siguro nandito rin sa paligid. Oo nga, halos nabuo na natin ang buong kotse ni Cristiano Ronaldo. Astig yan. Pero mga tol, hindi pa rin natin nahanap yung pinaka-importanting bagay. Sino ang nagnakaw ng kotse ni Cristiano Ronaldo? Sino ang may kasalanan sa pagkalunod? Kailangan nating magpatuloy sa pagtapon. Kaya ngayon pakiramdam ko mailalabas ko ang Lamborghini mula sa tubig. Huwag mo akong subukan. Huwag mo akong istorbuhin. Slav, nababagot ako. Ang liwanag ng araw, tingnan mo. Oo. Teka, naisip ko, lalaki siya, tama? Gusto mo ba ng magic trick? Oo. Sige. Dati akong artista sa sirko. Anong ginagawa mo dito? Nagmamagnet fishing tayo tapos naglalaro ka lang ng mga bato. Tara na, nakuha ko na ang Lamborghini. Sa atin na ito. Panahon na para hilahin ito. Pwede na rin nating subukang hilahin ang buong kotse palabas. Hindi, ginawa na naman natin yon. Pinatay natin ang isang bagay. Pinatay natin ang parte ng Lamborghini. Naiintindihan mo ba, Alex, ang ginagawa natin? Mahal ang mga pyesa ng kotse. Maaari itong umabot ng 5,000 bawat isa. Hindi mo hinahanap ang kotse, binabasag mo lang. Hindi kasalanan ko, kasalanan mo. Oh, lumabas ka sa magnet. Hayaan. Mo akong maghanap ng lahat ng kotse. Oh, Nako, merong isang bagay, pero hindi ito berde. Ibang kulay ito, mga pare. Pula ito. Ay, grabe! Ito ay isang pulang preno na sistema. Wow. Ay, grabe. Siguradong preno ito mula sa Lamborghini. Tingnan mo, malaki at malakas ang mga ito dahil ang Lamborghini ay napakabilis na kotse. Kailangan ng malaking lakas para mapahinto ang malakas na kotse. Pula ang mga preno na simbolo ng bilis at sporty na disenyo. Slav, sandali, may bagay sa ilalim ng tasa. Ay grabe! Sandali! Yan ang mga kuko. Bahagi ng damit ng t-shirt o baka ng mga polo. Hindi ko alam. May identification siya. Mukhang empleyado ko ito. Tingnan mo. Ang departamento ay Slav Industries. Ang Slav Industries ay kumpanya ko. Si Archie yon, ang security officer. At bahagi yan ng kanyang damit. Parte ng kanyang uniforme bilang security. meron kang security officer. Siyempre mga pare, kaya malinaw na ngayon, ito ang magnanakaw.
Ninakaw niya ang kotse ni Cristiano Ronaldo at nilunod niya ito dahil kailangan niyang bantayan lahat ng mga kotse ko. Kaya ginamit niya ang pagkakataon para nakawin ang kotse ko. Kaya ngayon, nahanap na natin ang pangunahing tao. Siya ang may sala. Hahanapin ko siya at parurusahan. Tara na. Uy pare, tingnan niyo si Artsy. At may mali sa kanyang badge, pati pantalon niya, parang pira-piraso na. At tingnan niyo, pareho pa ng kulay ng pantalon niya to. Ay grabe, kabado siya by the way. Yan ang badge niya. At ngayon, huhulihin ko na siya. May sala siya sa paglubog ng kotse ni Cristiano Ronaldo. Hulihin na natin siya. Uy Archie, huli na kita. Tigil Artie, ikaw yan, siya yun. Hulihin na natin siya. Uy, tigil. Artie, tigil. Hindi, walang paraan. Tigil. Uy, walang paraan. Uy, tigil. Tigil. Kailangan ko ng isa pang kotse ngayon. Hahabulin ko siya. Tara na. Hoy, Artie. Tigil. Tumigil ka kung nasaan ka. Tigil. Tigil, nasaan ka? Tigil. Kunin mo yan. Oo, tigil. Tigil. Ngayon na. Tigil, Ronaldo. Hindi. Tigil. Itigil mo na agad ang kotse mo. Tigil. Tigil, nahuli na kita. Hayaan mo ako. Hindi pwede. Ninakaw mo si Cristiano Ronaldo. Hindi ko kasalanan yan. Hindi ko kasalanan yan. Nahuli na natin siya mga pare. Tatanggapin na niya ang parusa sa pagnanakaw at paglubog kay Cristiano Ronaldo Lamborghini. Hoy, ikaw, halika rito. Nahuli na kita. Tara na. Hindi pwede. Hindi ka pwedeng malunod. Ninakaw mo si Cristiano Ronaldo. Hindi. Magtiwala ka. Hindi ako yon. Magtiwala ka, hindi ako yon. Hindi. Sigurado akong ikaw to. Tingnan mo ang kilay mo. Oo, ikaw nga. Natuklasan ko ang sikreto at base mo. May ebidensya ka. Oo. Anong klaseng ebidensya? Video. May video ako. May video ka. Oo, video mula sa camera. Closed circuit television camera. Oo, kaya ninakaw ko ang kotse mo. Natutulog ako. Sorry, Slov. Sige, tara na. Tingnan natin ang mga camera. Kung may video ka, panoorin natin. Tingnan natin. Halika. Sige. Ngayon, iniisip ko pa rin na ikaw ang nagnakaw ng Lambo. Tingnan mo, may ebidensya ako. Sige na, pakiusap. Tigil. Bilisan mo. Tingnan mo, ako yan na humahabol sa Lambo para iligtas siya. Hindi ko pinigilan yun. Parang ikaw nga. Hinahabol mo ba talaga ang Lambo? Oo. Sinusubukan ko talagang iligtas yon. Pero anong nangyari sa pantalon mo? Bakit nagkakahiwa-hiwalay ang mga piraso? Hinabol ko si Lambo kaya nasira pantalon ko. Sige. Oo. Nakuha mo ang closed circuit television camera. Yan ang ebidensya. Kaya hindi ikaw ang magnanakaw. Sige. Ikaw ang security officer ko. Kaya kailangan mo akong tulungan na maibalik ang Lambo. Sige. Walang problema. Punta tayo sa magnet. Oo, tara na. Uy, mga pare. Si Artie yon, security officer ko siya. Saan ka nagnakaw? Hindi siya yon. Sa kasamaang palad. Pinanood ko ang closed circuit television cameras at hindi siya yon. Hindi ako, hindi siya. Kailangan nating ituloy ang paghahagis ng magnet para malaman kung sino siya. Wala na tayong oras. Magmadali tayo para malaman kung sino ang nagnakaw ng kotse ni Cristiano Ronaldo. Tara, tuloy ang paghahanap. Naroon ang totoong kotse ni Cristiano Ronaldo. Kaya gagamitin ko ang magnet para kunin ang bagay sa tubig. Oo, totoong magnet yan. Ang lakas ng G-magnet. Hinahatak ko na ang Lambo. Nararamdaman ko na. Sigurado. Oo, tulungan mo ako. Oo, kung saan mo kaya, di ba? Hoy mga pare, kailangan namin ng tulong. Bakit kayo nakatayo lang? Kuhanin nyo sila. Hilahin nyo. Sige. Siya yon, alam ko. Bakit? Hindi, problema niya to. Dapat tayong magtagumpay para mailabas ang buong Lambo sa tubig.
Mahirap ito kaya kailangan nating i-copyright. Kailangan nating magtulungan para mailabas yung bagay. Pero baka mamaya na lang kasi pakiramdam ko may napatay na naman tayo. Nandyan lang naman yun. Parang may mabuhok na parte ng kotse na lumitaw sa tubig. Tingnan nyo, yan na yun mga pare. Lumapit tayo para makita natin. Grabe, may napakamasamang balita ako mga pare. Napakahalagang parte ito ng makina. Kaya mga pare, dapat nasa loob ito ng Lamborghini ni Ronaldo. Pero kung nasa kamay ko na ito, ibig sabihin lang nun, tuluyang nawasak ang Lambo. Hoy, pasensya na. Sa totoo lang, kasalanan mo talaga ito. Hinahawakan ko lang ang scarf. Kung ako ang security officer mo, siguradong hindi mawawala ang sasakyan mo kahit kay Messi. Si Messi ko! Hindi kay Ronaldo yung kotse. Nagpapanggap ka na naman. Hindi pwede. Si Artie ay sinusubukan lang gawin ang trabaho niya. Nakita ko yon sa kamera at ikaw ang nagpapanggap na mahilig kay Messi. Akala ng lahat mahal si Cristiano Ronaldo, pero mas gusto ko si Messi. Wow. Bakit? So, mga pare, marami na kaming nahanap na piyesa ng kotse sa ilalim ng tubig. At lahat ng iyon ay pagmamay-ari ng totoong Lambo ni Cristiano Ronaldo. Pero oo, wasak na wasak talaga ito. At hanggang ngayon, wala pa rin tayong sapat na impormasyon para maintindihan kung sino ang gumawa nun. Sino ang gumawa nun? Oo, sa tingin ko yung taong lumubog sa kotse ay siguradong tanga. Oo, sigurado. Yung driver ay sobrang tanga at sobrang hindi maingat na tao. Galit ako sa kanya, kaya tuloy lang tayo. Tuloy lang tayo sa paghahagis. Kaya ang tinatayang lokasyon ng kotse ay nandoon. Sigurado na ako doon. Kaya dito ko ito ihahagis. Oh, kaya siguro kotse ni Cristiano Ronaldo yon. Alam nyo, may kakaiba mga pare. May nararamdaman akong sobrang gaan sa magnet. Hindi siya Lambo, pero siguradong parang may lumalabas mula sa tubig. Maliit na bagay. Uy, tingnan mo, may camera sa magnet. Teka. Uy, mga pare, tingnan nyo. GoPro yan. Sobrang sira na GoPro. Baka ginamit ito bilang dashcam at baka malaman natin kung sino ang nagmamaneho ng kotse. At makikita natin ang mismong sandali ng aksidente sa kotse. Panoorin natin ngayon. Subukan nating buksan ito. Oh, gumagana siya kasi GoPro yan. Matibay talaga yan. Kaya panoorin natin ang huling video para maintindihan kung sino ang nagmamaneho ng kotse ni Cristiano Ronaldo. Panoorin natin ito. Ano, mga pare? Ngayon, sasakay tayo sa kotse ng kaibigan ko. Sige, paandarin natin ang maingay na makina na yan. Oo, gusto ko talaga ang tunog ng kotse ni Cristiano Ronaldo. Mga pare, may problema ba? Sa tingin ko, oo. Hindi ba ikaw yon? Hindi ko alam. Siguro, Baka plano mong magmaneho ng Lambo. siguro oo, ganun ang sinasabi sa video. Pero, Ito ang boses mo, Slab. walang problema mga tol. May mali sa larawan. Hindi na gumagana. Ituloy. Sa pakikinig, boses mo. Oo, gumagana pa rin ang audio. Ituloy natin ang pakikinig. Slab, ikaw ang nagmamaneho ng Lambo. Boses mo yan. Oo, sigurado. Pero guys, wala namang masama. Hindi ko maalala yon. At saka, nagmamaneho lang ako. Nagmamaneho lang ako ng kotse. Hindi ko yon din ron. Okay? Makinig lang tayo. Ayos lang. Hindi ako ang taong nakasira ng Lambo. Isa pang pagkakataon, Slab. Makinig lang tayo mga pare. Mas bilisan pa natin. Oh, ay hindi. Nawala na ako sa... Slab, malinaw na tunog yon ng banggaan ng kotse. Oo, siguradong tunog ito ng banggaan ng kotse. O may bumabagsak sa ilalim ng tubig at hindi mo maalala? Hindi ako yan mga pare. Hindi ko maalala ito. Hindi ako yon, sira lang audio. Makinig pa tayo, may iba pa. Ayos? Grabe. Ang sakit ng ulo ko. Parang may tumama sa akin. Wala akong maalala. Lumayo na tayo dito. Nakalimutan mo yon? Oo, sigurado. Tinamaan talaga ng ulo ko. Tamaan ng ulo. Hindi tatamaan ng ulo. Hindi. Hindi. Pasensya na mga pare. Subukan. Naalalahanin. Anong ginawa mo? Ikaw? Ninakaw mo yon. Hindi. Galing yon sa party mo.
Siguradong siya yon 100%. Oo, sige mga pare. Alamin natin ng buo. Ayos ba? May sasabihin ako. Sige, buuin natin ang buong larawan mga pare. Ayos. Sa kung anong paraan, nakuha ko ang kotse mula sa paradahan. Masama ang pagmamaneho ko at ako ang nakabangga. At napalubog ko sa tubig ang buong kotse ni Cristiano Ronaldo. Oo, matapos kong mabagok ang ulo ko, hindi ko na maalala iyon. Kaya may kasalanan din ako doon. Oh, alam mo, ano pa ba ang masasabi ko? Uy mga pare. Salamat sa panonood. Salamat sa panonood. Ako si SLAV, mag-subscribe po.